Ang isa sa mga rising team ng West, yung Blazers, na mayroong 42-40 na record last season at nakapasok din ng playoffs bilang number 7 since nakauna silang manalo sa play-ins. Potentially, pasok pa rin ang Portland sa top 10 sa susunod na season at si Damian Lillard babalik na galing injury. Nung last playoffs, may rumors pa na susubukan sana ni Dame na makapaglaro, pero parang pangpagulo lang yun sa scouting report dahil hindi naman natuloy. In-underestimate din ng mga analyst si Damian Lillard na mababa ang ranking niya bilang part ng top 100 player sa papasok na 2027 season. Nung huling naglaro si Damian Lillard, nag-average pa rin naman siya ng almost 25 points, 4 rebounds, 7 assists, 44 and 37%. Isang problema kay Dame na nakita habang nasa 2 taon sa Milwaukee Bucks ay defensive liability siya para sa isang contender na team. Magiging 36 years old na rin naman kasi si Damian Lillard. Pero at least ngayon may kasama na siyang 3 former All-Star. Si Holiday, Ja Morant, current player pala or current All-Star pala si Deni Avdija. Later part na ng karir niya na nakuha yung hinahabol niyang lineup. Problem pa rin sa Portland, marami silang guard papasok ng season. 4 na guards ang nasa rotational nila. Problema pa rin sa Portland, redundant ang kanilang guard position. 4 agad point guard ang nasa rotation nila, si Morant, Holiday, Henderson at syempre si Damian Lillard. Kasama pa dyan sa guard rotation nila si Shaedon Sharpe. Based naman sa mga report, ang isa di umanong kailangan subukan ng Blazers bago mag-umpisa ang season, makipag-trade sa Rockets kapalit si Kevin Durant. Maraming draft picks ang Blazers at isa doon galing sa Milwaukee Bucks na pwede nilang ibigay dito sa Rockets para kay KD. Yung draft picks kasi ng Bucks sa 2028, swap yun para sa kanila na pwedeng mababa yung maging ranking ng Milwaukee pero maging mataas naman yung draft picks na makuha nila. Lalo na merong nakaamba na babaguhin na yung draft lottery. Pwedeng magkaroon ng chance doon itong Blazers para kay KD. Pwede di umanong subukan ng Blazers na makipag-trade kay Kevin Durant para lalong lumalim yung lineup ng Portland at makatapat sa mga team sa West na mas malalim yung rotation gaya ng Thunder. Pero ang Rockets, malalim din naman kasi ang rotation nila, hindi nga lang alam kung paano pagagamitin yung iba mga players ng Houston, lalo na naglagay sila ng iba pang mga guards. Particular si Kevin Durant, gusto kasi makita na matrade siya bago mag-umpisa ang season. Hindi pa kasi naaalis yung mga trade rumors sa kanya. Kumagat na nga siya sa trade sa Pistons kaso hindi natuloy dahil malaki ang hinihingi ng Houston. Mataas kasi yung value ng isang draft picks ng Portland. Galing yon kina Holiday at dito kay Damian Lillard. Parang nabaliwala lang yung trade na ginawa dati ng Milwaukee Bucks. Dinagdag din sa rumors ang San Antonio. Hindi naman talaga siya official trade rumors kundi trade proposal na minsan pinapatulan ng player tulad ni KD. Sa trade proposal na yon, ipapalit si De'Aaron Fox kasama si Keldon Johnson para kay Kevin Durant na siya ang papasok naman sa San Antonio. Sinabi ng ibang mga analyst na parang yung trade na to ay para isabotahe yung Spurs kung ilalagay doon si Kevin Durant. On track na kasabayan ng San Antonio yung Thunder sa West. Tulad ng Blazers, halos redundant din ng mga guards yung Spurs pero nagawan nila ng paraan at nagawan nila kung paano ilalagay sa rotation. Kailangan di umano ng San Antonio ng isang clutch player tulad ni KD dahil yun na naging problema nila noong nakaraang finals. Problema nga lang kay KD, makati ang kamay sa Twitter. Inamin niya sa isang podcast yun. Pero in theory, masasagot kasi ni Kevin Durant yung problem ng San Antonio dahil sa contract. Mas mataas kasi ang kontrata nitong si Fox kumpara kay KD. Mas maikli naman ang kontrata ni KD kaya sasabay kina Castle kasama pa itong si Dylan Harper. Kapag nilagay si Kevin Durant sa San Antonio or kapag na-trade siya kapalit ni Fox, kahit yung 2028 season, i-accept pa ni KD yung contract, tatapat pa rin yung kay Castle at magtutuloy-tuloy pa rin yung build ng San Antonio dahil ang susunod naman doon si Dylan Harper. Tatamaan kasi ni De'Aaron Fox yung contract year ni Dylan Harper kaya pwedeng isa kina Harper at Castle yung umalis sa San Antonio. Pero ang pinakamalapit dong maipit si Dylan Harper, particular pa sa rotation. Second overall pick siya, hindi naman siya isang potential draft bust kundi potential all-star.
Tumadami na kasi yung mga player na hirap makakuha ng kontrata, lalo pa di umanong lalala yung sitwasyon sa time ni Dylan Harper. Sa class ng 2023 draft class, parang si Wemby pa lang yung may contract ngayon. Tulad din ni Amen Thompson sa Houston, expected dapat max contract ang makukuha niya ngayon. Pero based sa report, gusto ng Rockets ng friendly contract katulad ng kay Sengun at Jalen Green dati na friendly contract din. Yung kay Jalen Green nga naging gipit pa eh. Mataas pa rin naman ang pwedeng makuha ni Amen Thompson pero hindi yung expected na level na Victor Wembanyama contract. Sa side ng Spurs, kapag hindi nila nabitawan si De'Aaron Fox dahil sa contract, pwedeng mamili agad sila kay Harper at kay Castle. Sa timeline, mauuna kasi si Castle na pumirma ng kontrata. Si KD ang isa sa posibleng maging sagot ng San Antonio kung mapapapayag nila ang Rockets na makipag-trade. Lalo na nasa kanila pa yung draft picks ng Milwaukee Bucks. Tulad lang din ng Blazers. Mali pala, nasa San Antonio yung isa sa mga holy grail na draft picks tulad lang din sa Blazers. Isa pa doon, kailangan hindi rin mainis si Dylan Harper na lagi siyang naiipit dahil nga redundant yung point guard position sa kanila. Tulad din sa Knicks, pinatulang kasi ni Josh Hart yung report regarding sa contract extension. Ang pinagpipilian di umano 132 million sa 4 na taon or kaya 60 million sa 3 taon. At least 30 million yung nasa 4 na taon at nasa 20 million yung nasa 3. Pinatulan ni Josh Hart yung report na yon na kahit yung 132 gagawin na lang niyang 131. Pero galing na rin mismo kay Josh Hart, hindi magbibigay ng max contract sa kanya yung Knicks. Sa kanya na rin galing na buraot yung Knicks kapag binigyan siya ng ganong kontrata na 30 million kada taon, problema pa yung kay Towns tapos yung kay Jalen Bronson. Hindi na willing ang team na magbigay din ng 272 million kay Karl Anthony Towns sa loob ng 4 na taon. Ito yung max contract na 35% tapos at least 4 years. Willing din naman kasi si Towns na magpababa ng contract pero hindi naman niya nilinaw kung alin doon, kung babawasan ng taon or babawasan yung percentage. Kinonect din sa sitwasyon ng Nuggets yung Knicks na pwedeng masayang yung prime ni Jalen Bronson. Kahit nanalo ng championship yung parehong team, lalo na yung Nuggets nanalo ng 2023, dapat magtutuloy-tuloy sila. Kaso nayari kasi ng contract year ng mga player. Nagsilakihan yung mga kontrata at nawala yung mga reliable player nila o role player. Katulad na lang dito sa Nuggets kay KCP. Nawala naman sa Knicks si Mitch Robinson kasi ayaw na nila magbayad ng tax. Nakaabang din yung kontrata pa ni Towns at ni Jalen Bronson para sa Knicks. Ngayon, kulang pa ng 2 player yung Knicks papasok ng season. May 1 or 2 taong window pa ang Knicks tulad din dati ng Nuggets bago bitawan si MPJ. Saka mas matindi yung competition nun sa West. Naggagalingan yung mga player o nagsisipaglakasan. Sa East naman ganun din. Laging merong rising team tulad na lang ng Detroit kaso mukhang mapuputol yung sa Pistons dahil sa contract din. Na based naman sa mga analyst, ang susunod sa Nuggets na posibleng masira yung lineup at masira din yung prime ng isang player dahil sa contract ay Knicks. Dahil ngayon pa lang, kailangan nila mag-isip kung sinong player ang bibitawan para masagip yung prime ni Jalen Bronson.